Balitang Lokal. Una sa mga balitang lokal. Walay problema sa intense political rivalry basta kutob lamang sa pagbinalaway sa pulong o istoryahanay o dili lang sa physical violence ilabi na sa katawhan. Matod pa ni Police Major Juan Navarro, spokesperson sa PRO-10, makita kung unsa kaseryoso ang Commission on Election sa ilang panawagan nga likayan ng bayulinting lakang panahon sa eleksyon. Nasaran nga hugot na nakigtambayayong ang COMELEC sa PNP o EFP sa paghimo og threat assessments o pagpatuman sa mga lakang sa pangsiguridad. Giauhag nini ang publiko nga magpabiling mabinantayon o aktibong magmonitor sa mga kalihukan sa eleksyon aron masiguro ang transparency o patas aron makabot ang malinaw og hapsay nga piniliay o mahimong gawas nun nagkikan sa bayulinting pamagi ang katawhan sa mga nagsumpaking mga politiko. Mawagit ka nag-iingat sa atong regional director, walay problema. Kung intense political rivalry, basta lang, taman lang sa istorya. Walay mga physical violence na mahitabo. Ina binagid sa ato ang katauhan. Magita ginato kung unsa ka seryoso. Ang COMELEC, kung unsa ka seryoso ang ilahang panawagan. Aron dayon nga ang kini nga eleksyon, magpabilin nga gawas doon sa mga violente nga mga pamaagi sa ubang mga kandidato nga musot into violence para gayud nga for their political advantage. So kitang tanan no, this is a concerted effort. Kung gusto kitang malinawon gayud, hapsay, kitang tanan magsinabangay ang katawhan dako kayo nga pakwel so dyan no, sa pagmintinar sa husay og kalinaw. Ang pamahayag ni Police Major Juan Navarro, spokesperson sa PRO-10, sa pagiginabi sa Radyo Trompeta. Ang balitang nasyonal, ipaligon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pasalig sa iyang administrasyon nga pag-modernize sa mga pantalan aron mas mapakusog ang regional economic growth o ang turismo sa nasod. Kini ang giluwatang pamahayag sa Pangulo sa iyang pagtambong sa inauguration sa gipalapad nga Balingwan Port sa Misamis Oriental. Matud pa ang bagong natapos nga 2-story port operation building nga pantalan sa sa Balingwan, adunay 500 seating capacity. Upgrade sa mga amenities nini alang sa mga pasahero. Gawas na niya adunay 10,832 square meters nga backup area ang pantalan alang sa posibleng pagdako sa cargo handling, storage ug logistical operations. Dugang sa presidente nga kabahin ang Balingwan Port sa nasudnong paninguha sa pag-modernize sa mga pantalan sa tibuok archipelago. Kababayan, ito po ang diwa ng aming tinatawag na Build Better More. Gumagawa tayo ng mga infrastrukturong may puso para sa ginhawa, seguridad at pag-angat ng ating mga kababayan. Ngunit, hindi lang po ang pagpapalaki ng kapasidad ng mga pantalan ang prioridad natin. Mahalaga rin po na mapanatili ang kaayusan ng mga ito upang masiguro na ligtas, matiwasay at maginhawa ang biyahe ng bawat pasahero. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Balitang International. Sa balitang international, gikonperma sa Vatican nga namatay sa stroke, heart failure o nakatulog sa Cuba si Pope Francis. Pipila ka oras human nagpakita sa katawhan atol sa Easter Sunday nga naglingkod sa balkonay sa St. Peter Square. Nakita nga sa iyang 12 katuig nga pagkatudlo nga Santo Papa na ila siya sa nga people sa Pope. Nagpuyo kini nga simple kansa mo asikaso sa mga kabus, mga nahikalimtan o kinabagang katawhan. Siyang pinakaunang nga Jesuits nga nahimong Santo Papa, unang nagikan sa Latin America, pinakaunang nipataas sa posisyon sa mga kababayan sa Church Authority, unang naghatag sa pare nga mupadalangin sa same-sex couples, sa idea nga kinsa man siya nga muhukom kanila. O nga pinakaunang Santo Papa nga biningkod at tubangan sa American Hall alang sa interview nga nagdagitanaw sa minilyon ka mga katawhan. The Vatican revealing the Pope died of a stroke and heart failure, slipping into a coma just hours after his last appearance from the balcony in St. Peter's Square to celebrate Easter Sunday. During his 12 years as pontiff, Pope Francis proved himself to be the people's pope, reaching out to the poor, the forgotten, the people at the margins.
From the moment the former cardinal from Argentina was introduced as Pope Francis, he set the church on a new course. The first pope from Latin America, the first Jesuit, the first to elevate women to positions of church authority, the first to allow priests to bless same-sex couples, asking early on as a pope, "Who am I to judge?" And another first, Pope Francis agreeing to the first ever town hall with American television. Tonight, that moment, we waited at the door inside Vatican walls and then our walk right there across the courtyard with Pope Francis. Millions would watch as the Pope took questions from Americans back here in the U.S. Ang pagbalita ni ABC News Anchor David Muir. Alas 6:26 na sa kabuntagon o karon sa mga detalye sa itong balitang sports. Ipahigayon sa Pilipinas ang Women's Volleyball Nations League kung VNL sa tuig 2026-2027. Ang Pilipinas usab mag-host sa Asian Volleyball Confederation kung ABC. Kini ang gipahibalo sa Philippine National Volleyball Federation kung PNVF President Ramon Tatsusara. Kini ang nasabutan human sa Manila leg of Men VNL 2022-2024 o sa mabot nga 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship pagka Setyembre ning bulada. Nga ipahigayon gihapon dinhi sa Pilipinas. Dugang ni Susara nga kasamtangan pa silang nagigsabot sa dako nga mall diin dito ipahigayon ang kalihukan. Matod ni Susara nga dako kini nga paugnat sa kusog o giaghat niya ang tanan nga moadto sa Cebu aron pagsaksi sa volleyball games. Ikalamaw katong mga detalye sa tong balita sa Trumpeta Balita Morning Edition. Daring adlaw nga Miyerkules, April 23, 2025. O ba inyong mga tigbalita, ako si Trumpeta Norbert B. Pagaspas. O ako si Trumpeta Anhal Yazgo. Salamat, Northern Mindanao. Inyong nabati ang Trumpeta Balita Morning Edition. Hangtod sa sunod higayon nga pagsabwa sa mga labas nga mga balita. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dinhi lang sa Radyo Trumpeta Cagayan de Oro.